Forthwith. Forthwith daw. Yung forthwith na yan. Okay. So, the question is, what are the most common misconceptions of Filipinos about how impeachment proceedings actually work under the Constitution? Ito, sinasabi nila, hala, na-impeach na si Inday, hindi na makadagan usap, hindi na makatakbo uli. Oo. Ito, ganito ha, i-klaro ko talaga sa inyo para kunyari, pareho na medyo matalino na tayo. Kasi ako, hindi ako matalino nag-aaral lang talaga ako Oo. So, yung impeachment, kung maabot na yung 1/3 vote po doon sa House of Representatives, i-correct mo lang din ako kung baka mali na rin ako, mama. Si Inday, impeach na. Technically, impeach na siya. Pero hindi pa siya guilty, hindi pa siya pronounced guilty. So, hindi pa rin siya disqualified. Wala pa yung mga consequent, na mga penalties for impeachment. So, merong articles of impeachment yan na gagawin yung yung House of Representatives at ipasa doon sa Senado. Doon sa Senado naman ay magta-trial doon forthwith. Pero kinakailangan may 2/3 vote doon. Kung maabot yung 2/3 vote na 16, hindi yan, maski 23 na lang sila, 20, 16 pa rin ang kailangan yan O, hindi yan ma-reduce. Kaya yan din ang problema nila. Maski makaabot sila ng 1/3 vote, which I hope will not happen, okay? Para hindi na tayo masyadong magulo. Ang dami nating problema wala nga tayong klarong ginagawa para sa mga OFWs doon sa abroad tayo, dagdagan pa natin ito. Ang mahal-mahal na ng gasolina. Ang sa atin dito pinag-uusapan, impeachment ni Inday. Grabe naman ni Ma'am BP, Sana all. Anyway, yung sa Senado, kung simba ko may 2/3 vote, one of the consequent penalty doon is yun ang hinahangad nila. Ano yung hinahangad nila? Yung perpetual disqualification to hold public office, remove. Tapos aside from removal. So, kung mangyayari yan, hindi na makatakbo si Ma'am Inday. Dahil sa mga walang basihanan ng mga complaint na yan. Yun yung inaasam-asam nila. Kasi alam nila na maski sino pang ilagay nila, matatalo ngayong 2028. Kaya nga, by hook or by crook, itry talaga nila yan gagawin. Tayo namang taong bayan, we have the moral responsibility to prevent that from happening. Kasi kung mangyayari yan, wala na tayong choice. Sinong, kung mayayari si Ma'am Inday, hindi, baka ma-force din tayo na i-field na lang siguro mas matapang din yun, si Congressman Pulong, o si Mayor Baste, diba? By 2028, 40 na si Mayor Baste on the day of the election Hindi si Baste, naku, baka marami din magbuboto nun, especially yung mga babae. Baka makakuha na lahat ng mga female voters. So, kaya mag-isip-isip din siguro yung grabing magbigay ng problema kay Ma'am Sara. Ang daming problema lang binibigay kay Ma'am Sara. Mag-isip-isip din kayo kasi may mga alternatives din Pero sana hindi yan mangyayari because it is for the betterment of our country. We need really a leader like Ma'am Inday in our times. Yes. Attorney Yvette, pwede kong dugtungan. Sige po. Gusto ko lang po i-remind yung mga kababayan natin, wala kayong napapansin. Puro delubyo dumadating sa atin. Earthquake, baha, sakit. Ngayon, sinabayan pa ng gera. Pero anong focus ng ating gobyerno? Anong focus po nila? Isa lang. Why? Bakit sila takot na takot? Nagsanib puwersa lahat ng iba't ibang kulay except green, Except green. Sa totoo lang, dito pa lang, mag-isip na po kayo. Hinaharangan nila yung tunay na dapat makamtan ng sambayan ng Pilipino. Ang mabigyang katarungan, ang mga nangyayari sa atin, at matigil na ang pagdarahop ng ating bayan na magpahanggang ngayon hindi nalulutas.
FLOOD, CONTROL, flood control. Baka nakakalimutan nyo, balikan. Bakit ka mo? Panglilihis. Bakit nakatutok kayo? Puro Sara, impeach Sara. Sara Lustay, Sara Waldas, Sara si Piatos, kung nakakapagsalita lang, at si Mary Grace, magmumura na yan. Ba't ba ginagamit niyo ako? Nagtatanga-tangahan sila at nagpapanggap na kala mo talaga totoong-totoo. Turo sila ng turo kay BP Sara, pero nakalimutan nila, 4 na daliri nila nakaturo sa kanila. At ngayon, kailangan magbalik tanaw tayo. Ano bang meron kay Sara? Bakit kailangan nilang sirain sa tao? Bakit takot na takot sila? Kasi yan na magiging katapusan na mga ginawa nila noong pa na hindi natin natutuklasan. Lumalabas na isa-isa ang mga katotohanan kung paano nila binalahura ang ating bayan at nagiging sunod-sunuran tayo sa kanilang lahat dahil akala natin yun po ang tama at para po talaga sa bayan ang lahat ng kanilang adikain at plano. Ngayon na lumalabas ng totoo, kailangan pa pala may isa pong makulong. Doon pa lang magtaka kayo. Bakit kailangan tanggalin mo sa bayan natin? Kung talagang siya ay nasasakdan, pwede siyang kasuhan dito. Bakit ibang bansa ang hahawak sa kanya? Doon pa lang po magtaka kayo, nilihis, tinago, tinanggal yung tatay. Akala nila, magagawa nila ito, nakalimutan nila yung Diyos. Talagang ngayon ko na-appreciate lahat eh. Nakikita natin, no, attorney? Attorney, grabe talaga. Nakikita natin talaga yung mga nangyayari. Niloko nila tayo, niloko nila ang Pilipino, binaboy nila ang Pilipinas. Kaya habang may naninindigan, mga kababayan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kahit isa na lang yan, basta may naninindigan. Sa mga vloggers, please, nakikiusap po ako, huwag kayong manawa. Ang ating laban ay hindi laban pansarili, hindi laban pang maleta, hindi laban para sa mga pamilya lang natin. Ang laban na ginagawa natin at paninindigan ay laban natin para sa ating inang bayan, ang Pilipinas. Salamat po sa inyo at huwag po kayong hihinto. Dahil hindi po kami hihinto hanggat hindi nakakamta ng hustisya para sa bayang Pilipinas. Attorney, please. Yes, susugat ko lang po, Kapenya, Attorney Torion. Dito po sa impeachment proceedings, kayo po bilang litigator, ano po ba ang in-expect ninyo na nakapaloob dun sa complaint? Dapat po ba kumpleto na yung ebidensya bago nila pinasagot si VP Sara? Dapat. Kasi kung mag-file ka nga ngayon ng kaso ng ordinary criminal case, the standard by which the DOJ is setting and which was affirmed by the Supreme Court recently is reasonable certainty of conviction. How much more when you are trying to impeach a high official, the Vice President at that, voted by 32 million pesos. Pesos ba? 32 million people. 32 million voters, no? So, ang aking aking masasabi niyan is the complaint itself must be complete in itself. Hindi yung maghihingi ka pa ng mga sabina just to prove your case or to strengthen your case kasi ginawa yan dito sa kaso na ito ngayon eh. Yes. Right after the determination of sufficiency of the complaint, informed, nag-move ata si kasama ko pa naman na dean. Kaibigan kami niyan na former dean din. Nag-move for issuance of subpoena. To my mind, that is an admission of weakness that they don't have the necessary evidences to link VP Sara to the crimes that they allege. I would like to I would like to have a parallel comparison kasi nga